Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cebu matapos tamaan ang lalawigan ng magnitude 7.2 na lindol kaninang umaga. At para alamin ang pinakahuling sitwasyon doon, mag-uulat ang ating kasamang si Annabel Lagrosas ng Radyo ng Bayan Cebu via phone patch. Annabel? Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Cebu matapos ang 7.2 magnitude na lindol kaninang umaga. Ito'y matapos aprubahan ng Cebu Provincial Board ang isang resolusyon kaninang hapon. Ayon kay Cebu Governor Hilario Davide Jr. na ngayon of calamity na ang lalawigan, ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ay mananatili ito at makapagpalabas kaagad ng calamity fund para maihatid na ang tulong sa mga apektadong mamamayan. Idineklara rin ni Davide na suspendido ang lahat ng klase ng mga paaralan sa buong lalawigan hanggang sa maayos na ang lahat at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ayon sa ulat ng mga otoridad na umabot na sa 15 katao ang nasawi dito sa Cebu dahil sa lindol, ngunit sinabi ng Office of Civil Defense na ang nasabing bilang ng namatay ay maaari pa itong tumaas dahil sa grabing pinsala dulot ng lindol. Kasabay nito, inatasan ni Davide ang mga local government units ng lalawigan na patuloy na mag-uulat sa kaniyang tanggapan tungkol sa anumang mga pinsalang natamo ng kanilang bayan. Tiniyak din ni Davide sa publiko na ang lokal na pamahalaan ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. Samantala, kararating lang dito sa Cebu ng mga eksperto mula dyan sa Maynila, mula sa Metro Manila Development Authority upang tumulong sa pagsusuri sa pinsalang natamo ng mga infrastruktura mula sa 7.2 magnitude earthquake. Ito ang inihayag ni Neil Sanchez ng Office of Civil Defense, Region 7. Ayon kay Sanchez, malaking maitutulong ng mga MDA experts sa pagtanto ng pinsala ng mga gusali, mga kalsada at iba pang mga infrastruktura dito sa Cebu dahil may sapat silang mga equipment na dala-dala nila ngayon para sa nasabing pagsusuri. Mula sa DYMR Radyo ng Bayan Cebu, ito si Annabel Lagrosas para sa Telebisyon ng Bayan. Annabel, ilang katanungan lang bago tayo tuloy magpaalam. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa Cebu? Nakararamdam pa ba kayo ng mga aftershocks at malalakas pa ba ang mga ito? Yes, kasamang kasi patuloy na nakakaranas kami ng aftershocks. Ayon nga sa PHIVOLCS, mga more than 200 na mga aftershocks ang ating nararanasan. Kanina lang bago kayo tumawag, bigla nga kaming tumakbo palabas sa aming istasyon kasi nararanasan pa rin namin ang malakas na aftershock dito sa Cebu. Maraming mga tao ngayon nasa mga kalsada, ang iba ay nandoon sa Puente Osmeña, Oval at saka dito Plaza Independencia kasi natatakot ang mga tao na uuwi sa kanilang tahanan. Annabel, how about yung mga pangunahing kalsada dyan? Nadaraanan ba at meron na bang kuryente dyan sa Cebu? Opo, merong mga kalsada hindi dito sa lungsod ng Cebu. Ito'y iniulat doon sa mga bayan ng Cebu na may lugar na nagkaroon ng landslide kaya hindi madaanan ng mga sasakyan. Ayon naman sa ulat ng Visayan Electric Company na kaninang mga alas 2 ng hapon na ibalik na nila ang mga kuryente sa iba't ibang lugar ng Metro Cebu dahil po ang kanilang mainline ay nasira sa doon sa bayan ng Konsolasyon kaya naputol ang linya. Samantala naman ang tubig 70% na sa mga service area ng Metro Cebu Water District ang nagkaroon na ng tubig. Ayon kay Charmaine Rodriguez, ang Public Information Officer ng MCWD, na may 1,000 cubic meters ang pangangailangan ngayon dahil meron ding natinang mga pumping station dulot ng lindol. Ayon kay Rodriguez, nakasalukuyan nilang isinasagawa ang mga lift repairs
sa lungsod ng Mandawi para sa supply ng tubig para sa bayan ng Liloan at Konsolasyon. Meron namang ulat tungkol sa transportasyon doon sa Bohol. Ang LTFRB Regional Director dito sa Region 7 ay ipinaalam ito doon sa Bohol na maaaring bumiyahe ang mga pampublikong bus at jeep doon. Alright. Pinahintulutan ito ng LTFRB na makabiyahe kahit kahit hindi nila ruta. Ito ay dahil sa flexibility rule na itinatupad nila mula ngayon hanggang sa Webis lamang. Kaya tinatawagan nila ang mga otoridad na huwag daktin ang mga drivers at operators ng mga PUJ na bibiyahe doon para matulungan ang mga pasahirong na stranded. Maraming salamat sa iyo, Annabel Lagrosas ng Radyo ng Bayan sa Cebu, at mag-ingat kayo dyan.